taon na nakakaraan matapos siya nigin ng bansang Haiti ng matinding lindol at bilang paggunita sa mga biktima. Isang football match ang ginanap doon kung saan ang mga manlalaro ay mga amputee o yung mga putol ang binti. Bukod kasi sa daang-daang libong nasawi sa lindol, marami rin ang naputulan ng mga binti at paa ng maipit sa mga guho. Ilan sa kanila ay kasali mismo sa mga laro para mabigyan sila ng bagong pag-asa. Maraming nangihinayang sa pagkawala ng semen sample na ebidensya sa Visconde Massacre case. Magagamit kasi ito para matukoy kung sino ang mga salarin. Dito sa Pilipinas, bago pa lang ang paggamit ng DNA bilang ebidensya sa kaso. Pero sa tulong nito, ilang kaso na rin ang naresolba. Yan ang special report ni Deo Bugawisan. Mahigit isang dekada nang nakalilipas, pero sariwa pa rin kay Aling Mila ang pait na dulot ng panggagahasa at pagpaslang sa nooy 9 na taong gulang niyang anak. Pampalubag loob na lang daw niya na noong 2002 o matapos ang 3 taon, tuluyan nang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng bata. Yun nga ang pinagpapasalamat ko at hindi naman tumagal. Talagang kahit na gano'n ang nangyari sa bata, hindi siya na katulad ng iba na katulad na nga itong nangyari sa Visconde na talagang napawalang sala. Kumbaga sa pagganti, nakaganti ako sa kanya kahit konti. May mga tumayong saksi laban sa suspect, pero tumibay pa ang kaso dahil sa mga DNA sample ng suspect na nakuha ng NBI sa biktima. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na tinanggap ng korte ang DNA bilang ebidensya sa krimen. Ginamit ang DNA, inoffer na evidence ng NBI, nagmatch nga ang semen doon sa private part ng victim. Batid ng korte, maraming mga krimen ang mahirap patunayan sa pamamagitan lang ng mga kwento ng mga saksi. Naiimpluwensyahan daw kasi ang mga testigo. Lumalabo ang memorya, pero ang DNA hindi mababago o madadaya. Ang deoxyribonucleic acid o DNA ay naglalaman ng genetic information ng isang individual, gaya ng thumbprint na tatanging genetic profile ng bawat isa sa atin. It accelerates trial. For example, in a rape case, if the suspect denies that there was contact with the victim, but based on results of DNA evidence that his DNA profile is found, then he can no longer deny contact. Ilan pa sa mahalagang kasong ginamitan ng DNA testing ang Subic rape case. Ang malagim na aksidenteng kinasangkutan ni dating FIVOX Director Raimundo Punong Bayan, sunog sa barkong Super Ferry noong 2004, at plane crash sa Davao del Norte noong 2000 kung saan 131 ang nasawi. Kung tutuusin, dekada 80 pa na imbento ang teknolohiya ng DNA testing. Pero noong 2001 lang tuluyang binuksan ng Korte Suprema ang paggamit ng DNA sa mga kaso. Nang tanggapin ito bilang ebidensya ang DNA para matukoy ang tunay na magulang ng isang pinag-aagawang bata. At nitong 2007 lang inilabas ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa paggamit ng DNA sa mga kaso. Dalawa lang ang basehan ng paggamit ng DNA evidence. Ito ay kung relevant, it can prove or disprove the commission of an offense, at saka it can establish identity. Si Mang Mike, 6 na taong nagdusa sa bilangguan sa kasong rape. Pero dahil sa DNA testing, tuluyan siyang pinalaya ng mapatunayang hindi kanyang bata na naging bunga ng krimeng ibinintang sa kanya. Yun lang ang matibay naming ebidensya eh. Kasi kung sa testigo, wala akong maiharap na testigo. Yun talagang susi ng DNA. Pero hindi lahat ng DNA samples dapat daw tanggapin bilang ebidensya. Babala ng UP Natural Sciences Research Institute, maaari rin kasing itanim ang DNA sa pinangyarihan ng krimen, gaya ng iba pang pisikal na ebidensya. DNA is very powerful means of identification, so it can be subject to abuse. There's a possibility that evidence could have been planted. The chain of custody must be preserved at all times. Kaya ang korte, ingat pa rin. DNA can only be used to identify a person. DNA cannot determine guilt or innocence of the accused. Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hindi na bago sa GMA Kapuso Foundation ang maglakbay sa mga liblib na lugar sa ating bansa. Sa ganitong paraan namin, nasasaksihan kung paano mamuhay ang ating mga katutubo sa kabila ng nakaambang peligro. Gaya ng matutunghayan ninyo ngayong gabi sa ikalawang bahagi ng aming pagdalaw sa lalawigan ng Kalinga. Isa sa mga lalawigang inaagusan ng Chico River ay ang Kalinga.
Ito ang ilog na kailangan naming tawirin upang marating ang Malinawa Elementary School. Lubhang mapanganib ang rumaragasang ilog, kaya minabuti naming sumakay sa pampasaherong bangka. Ngunit may munting ilog pa kaming kailangang tawirin. Buti na lang at may tulay na yari sa pinagtabi-tabing bato. Tunay na nakakapawi ng pagod at kaba ang ginawang pagsalubong sa amin. Pagsalubong na sinuklian namin ng mga regalo. Papunta sa Topan Elementary School, kailangang suungin ang madulas at makapal na puti. Kapag natsyempuhan, didikit at malulubog ka sa maputik na daan. Ang lakakpay. Pero kapag nasilayan mo ang tuwa ng mga batang nahandugan at maramdaman ang taus-puso nilang pasasalamat, bawi na ang mga paghihirap. Ang dilata po sa kanila is very important kaysa sa mga native products nila po dito. Kumbaga, ang dilata po, special na pagkain para sa kanila po yun. Tunay na kahanga-hanga ang nakita naming bata. Pinagsasabay ang pag-aaral at pagtulong sa magulang. Pinapayagan po namin sila kasi po pag hindi namin pinayagan, mag-a-absent po sila sa klase. Teachers also very considerate because that is their culture. As long as the child could cope up with their lessons. Mahigit sa 1,600 batang Kalinga ang napagkalooban natin ng gift bag at school supplies. Salamat sa Procter & Gamble Philippines para sa school supplies ng unang hakbang sa Kinabukasan Part 2. Salamat din sa mga naging katuwang natin sa lalawigan ng Kalinga. Samantala, sa mga nais tumulong sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya sa aming tanggapan o maaari din po magdeposito sa aming mga bank account. Susunod, mga batang may cancer pinasaya ng Kapuso Twin Stars. Huwag bibitiw mga kapuso dito sa 24 Oras.